5 signs na na-overfeed mo na pala si baby. Hello! So another informative content for this video. So be sure to watch the full video para marami kayong matutunan. Iba pa rin kapag merong additional knowledge everyday. So let's start. Number 1. The weight gain is very noticeable na ikaw mismo na parent, mapapansin mo yan. Pati mga kasama nyo sa bahay ay mapapansin na parang ang bilis tumaba ni baby or parang ang taba-taba na ni baby. And even your pija, mapapansin nyo yan once na magpa-check up kayo. So the weight gain is higher or more kesa sa normally expected. Malamang sa malamang na-overfeed mo si baby. Number 2, papasok na dyan yung mga stomach issues. Kasi yung mga overfeeding baby are more likely to suffer mga stomach problems. Like, ayan na yung lungad na sila ng lungad. Pwede rin na parang hindi sila natutunawan ng ang tigas-tigas ng tiyan kapag pinitik mo. To the point na nagiging irritable na sila. Number 3, nagkakaroon din sila ng difficulty of sleeping. Kasi nga naman, sobrang busog sila tapos ihihiga mo na. Sobrang busog sila tapos matutulog na sila. Di ba tayo as an adult, kapag sobrang busog din natin, may times na ayaw talaga natin humiga. Minsan nakaupo tayo habang natutulog. Or may feeling tayo na nasusuka tayo kapag tayo ay sobrang busog. Na kapag hiniga mo parang babalik yung kinain mo. Ganun din sa mga babies. Ganun din same yung ma-experience nila. Kaya nagkakaroon sila ng difficulty of sleeping. Number 4, papasok na nga dito yung pagka-irritable ni baby dahil nga sa sobrang kabusugan niya, nakakaramdam na siya ng pananakit ng tiyan. Nai-stretch kasi yung muscles and skin, kaya tayo nakakaramdam ng pain. Kaya napapansin mo si baby ay nagkakaroon ng discomfort and madalas siyang umiiyak. So possible na baka na-overfeed mo si baby. And pang 5th sign na baka na-overfeed mo si baby is yung diaper niya is laging puno. Marami siyang ihi lagi kang nagpapalit. And sometimes sa isang araw, napaparami yung pupo niya. Check mo yung interval ng feeding at gaano kadami yung ipinapadede mo kay baby. Minsan kasi tayong mga mommies or even yung mga nag-aalaga kay baby, kapag umiiyak, pinapadede na agad natin, no? Kasi mayroon tayong thinking na baka pag umiiyak si baby ay gutom. Kasi may iba't iba namang reason kung ba't sila umiiyak. Baka hindi sila komportable, baka naiingitan sila, baka nilalamig sila, or baka puno na si diaper, irritable sa diaper dahil soak or may pupo, or hindi lang sila komportable, yung mga ganon. So you need to consider that bago mo padidehin si baby para hindi din siya ma-overfeed. Basta ang normal feeding lang naman is every 2 to 3 hours yung interval mo ng pagpapafeed mo. Baka breastfeeding man yan or bottle feeding, every 2 to 3 hours talaga ang recommended ng mga doktor. Meron naman nagsasabi na kapag breastfeeding, okay lang naman mag-only latch. Well, totoo po yun kasi ang breastfeeding is easily digest. Mabilis siyang maipupo ni baby, mabilis din siyang maihi ni baby, and na-absorb naman na yung nutrients. Pero it is recommended talaga na kung kaya mo, no, kung hindi naman talaga gutom si baby, every 2 to 3 hours po ang interval ng pagpapadede. Kung sakaling natutulog, hayaan nyo lang sila dahil kapag sila ay nagutom, gigising din yung mga yan. So kung sakaling lumagpas na ng 4 hours na hindi pa rin siya nagigising at tulog pa rin siya, so yun yung time na pwede mo na siyang padidehin. Ang mga babies naman na kahit nakapikit ay dumidede ang mga yan. So be sure lang na naka-upright position and magpa-birth every after feeding para maiwasan ang aspiration. So yun lamang po for this video. I hope marami na naman po kayo natutunan. Thanks again for watching and sharing my videos. See you next time. Bye!